hijacked by your own emotions. You're basically you have no control. You have completely snapped. Not relieved during the rumbling stage. Okay, ano pong pangalan at edad? My name is Hannah Zacarias, 20 years old. My name is Rally Gurkan, 21 years old. Ako si Joanna Joy M. Coral, 21 years old. My name is Mylene Pasa, 21 years old. Ako po si Divine Graces Magol, 21 years old. My name is Kimberly Usilan, 27 years old. Hi, my name is Kimberly Ann Diaz, and I'm 22 years old. Hi, my name is Jacqueline Villanueva, 21 years old. Hi, I'm Rosemary, 24 years old. Hello, my name is Tiger Bizantines, 20 years old. Ako po si Maria Ramas Suarez, 21 years old. What do you know about autism spectrum disorder? Ang isang taong may autism is nahihirapan silang makapag-communicate sa ibang tao at nahihirapan silang maunawaan at ang iniisip at nararamdaman ng ibang tao. Ang pagkakaintindi ko po sa autism spectrum is yung mga batang mahirap makipag-communicate sa mga tao dahil late ang kanilang development. Sila yung mga taong hirap sabihin o pakita yung nararamdaman nila. Sila yung mahirap pakalmahin, but many autistic children learn to live on their own, get jobs, and have children and more. Sila po yung mga batang hirap makisama sa ibang tao and hirap silang makipag-eye-to-eye contact. Naniniwala ko sila yung mga batang nangangailangan ng pangangalaga at aruga sapagkat hindi hadlang ang kanilang mga nararamdaman o ang kanilang sakit upang abutin ang kanilang mga pangarap. Pagkakalam ko sa mga autism is ito yung lifelong condition na may problema sa behavior. Spectrum disorder is may tama po yung utak nila pero hindi naman ganon. Or meron din silang tinatawag na speech delay. Autism is not about the communication at all, pero meron din po sila. Example, shampoo, kapag nahawakan nila yun, talagang hawak lang nila, papatunog-patunogin lang. Focus sila sa isang gamit na gusto lang nila. When we say autism, ito yung mga batang hirap makipag-social interact sa other people and also hirap silang makapagsalita. And then siguro pag dating sa when it comes to autism, ito yung more patient, lalo na hindi lang dito sa school, kundi sa outside, parang more patient na lang din talaga. Ito yung mga batang hirap mag-focus sa ginagawa nila and mabilis silang nag-break ng eye contact, and also kapag may hinawakan silang isang bagay is gag-anin nila yun, ayun lang yung bagay na pagtutuunan nila ng pansin. And also, wag natin i-normalize yung tawagin silang abnormal for awareness na rin kasi hindi tama yung term na yun. Overall, it is a sensitive condition. Sana ito na yung address ng mama mo, Jenny, para sa ganon ay makausap natin siya. Pwede mo magtanong? Ano po yun? Itong address po ba nakatira si Mylene? Si Mylene daw. Ay, oo, bakit? Doon kayo. Diretso ka doon, tapos lipo. Yun na yung makikita mo guys. Sige po, salamat. Yan ba yung batang ano po? Sa Kain na.
May. Ayoko na. Uy, ikaw na. Talaga. Okay na. Sana ito na yung ako. Tao po. Tao po. Tao po. Tao po. Apo, anong pakialaman yan? Masisira yan. Apo. Bakit po? Ano po yan? Dito po ba nakatira si Martin Paksa? Ay, opo, dito po siya nakatira. Ano po kailangan niyo sa akin? Sa wakas po, makakausapin natin yung nanay mo. Asan po ngayon si Mylene? Nasa work po siya eh. Tsaka sino po ba kayo? Tsaka ano pong kailangan niyo po sa akin? Ako po yung nanay niya at ito na po yung anak niya na si Jenny. Ano po? Tama po ba yung pagkakarinig ko? Anak po ni Mylene ng batang ito? Oo. Siguro po mas mahina po na mag-usap po tayo sa loob po tayo sa labas. Ito po tayo. Sa mga nalaman ko kanina, ano pa po ba mga kailangan nyo kay Mylene? Gusto ko sana siya makausap kung uwi na siya. At magpapasukan na kasi, kailangan namin ng panggastos sa araw-araw. Ang buong pagkakalam ko si Mylene ay wala siyang asawa at wala din siya naging anak. Matagal na lang pala kami ng lolo ko ay. Sige po, ako na pong bahala magsabi lahat kay Mylene pag-uwi ko. Sige, maunang na rin kami. Walang anuman po. Tara na, Jenny. Mag-ingat po kayo sa pag-uwi. Sige, salamat. May ano ba ba't yung sinasagot? Kalis, ayaw sagutin. Buwas sa akin. Babe? Bakit na? Babe, good morning! Sorry, babe, nalit ako na uwi. Busy sa work. Sorry. Kumain ka na ba? Dala ko points dito. Buti mo ka pa. Alam mo ba, magdamag ako nag-antay sa'yo dito. Sorry, babe. Kasi alam mo naman maraming ginagawa sa work. Ang dumi ng bahay. Work na talaga ginagawa mo? Oo. O yung issue mo yung minuwi mo? Anong pinagsasabi mo? Kaya tayo. Hindi na. Anong pinagsasabi mo, babe? Kaya dami kong text sa'yo, message, tawag, di sa pag-resin mo yun. Lobat ako, babe. Sorry. Lobat ka? Talaga ba? Bakit din punto mo? Pwede ba wag na yun? Pagod ako. Kakarating ko lang. Ako din eh, pagod na rin ako man. Bakit ba? Ang gulo ng bahay. Ba't ngayon ka? Huwag mo akong daanin sa ganyan, Mike. Huwag mong ibahin ang usapan. Kasi dapat, meron tayong pag-uusapan na importante ngayon. Bukas lang ka pwede. Hindi pwede, babe. Tignan mo to. Ayun na. Tignan mo yun. Di totoo, no? Yan ba yung sinasabi mong trabaho? Babe, di totoo. Nagsirira lang. Yan yung sinasabi mong trabaho? Ano ba pinupunto mo? Ano pa yung punto mo, babe? Ang sabi mo, galing kang trabaho, pero nakita ko yung post ng kaibigan mo. Nag-enjoy kayo sa bar. Ang tagal mo ng bisyo yun eh. Di ka pa ba nasasawa? Tapos tignan mo. Puro pa mga lalaki kasama mo dyan. Bakit ganyan? Yun ba? Yun ba? Yan ba yung sinasabi mong trabaho? Yan ba yung sinasabi mong trabaho? Tignan mo yun. Grabe pala, no? Yun ba yung sinasabi mong trabaho? Yun ba yung sinasabi mong trabaho? Tignan mo. Tignan mo yung picture. Puro lalaki yung mga kasama mo. Kasama ba yun sa sweldo? Yung magpakasarap sa ibang lalaki? Hayop ka? Gago ka pa? Ikaw pa may ganang manakal. Anong karapatan mo para sabihin ako, Marlene? May karapatan ako. Alam mo kung bakit? Ano?
Dahil all these years, niloloko mo lang ako. At all these years, nagsinungaling ka sa akin. Anong sinungaling ba yung pinagsasabi mo? Di mo alam? Di mo talaga alam. Kasi nagpunta lang naman dito yung nanay Rose mo at yung anak mong si Jenny. Oh, ano? Tahimik ka, no? Gulat ka ba? Ako din nagulat eh. Ang tagal natin nagsama. Lahat ng effort ginawa ko sa'yo. Lahat ng gusto mong pagmamahal. May. Sorry. Bitawan ko na, May. Bakit wala na talaga sabihin sa'yo eh? Huli na. Ano mo ba sasabihin? Kung kailan huli na. Bakit mo ang tempo? Anong tempo? Ang tagal natin nagsama. Papaliwanag ako, please. Isa na lang. Enough na! Enough na! Ayoko! Tama yung paliwanag mo. Kaya ngayon, lumayas ka. Ayoko! Lumayas ka ngayon. Ayoko! Pagkatapos ko! Ano? Pagkatapos kita piliin anak ko? Ha? Gaganutin mo ako? Saka lang kita pipiliin kapag maayos na yung mga mali mong nagawa mo sa buhay. Lalo na sa anak mo. Kaya lumayas ka na dito. Wala naman! Anak! Sorry! Kasalanan na lahat ko. Ang gagawin natin na po, babasahin natin yung mga letra na nakasulat sa notebook. Ako, makinig ka. Yung mga letra na nakalagay sa notebook, babasahin natin yan. So, ang gagawin mo, sulatin mo muna to yung mga letra. At ako'y maghahanda ng hapunan. Mamaya, pagkatapos natin maghapunan, babasahin na natin ito ulit. Ha? Diyan ka lang muna. Yay! Ang ganda! Apo, pakibukas mo yung pinto. Apo, pakibukas yung pinto. Nay! Sino po kayo? Asan si nanay? Ikaw? Pumunta kayo sa bahay? Mga sagot kayo sa buhay ko? Di ko sinabi ko ako di pumunta sa bahay? Ilang beses ko sinabi sa inyo pero kung kayo ng utang ninyo? Ano, pare-parehas tayo dito mga? Ha? Nainunan nyo? Ako? Pero pinipilit ko kayo hanapin. Pero ayoko na kayo hanapin, ha? Apo, sino yan? Diyos ko, Apo! My God! Ano naman ginagawa mo sa anak mo? May litaw na! Ano ba yun, Nay? Bakit? Nandito ka ba? Alam mo ba kung anong kondisyon niya? Wala akong pakialaman. Wala akong pakialaman sa... Tama na! Tama! Ginagawa mo sa anak mo? May litaw na! Ano ba yun, Nay? Bakit? Nandito ka ba? Jenny! Wala akong awas sa bata niya, Nay! Ano ba? Hindi ka naman. Tumigil ka na! Bakit ba kayo muna sa bahay, Nay? Hindi ako nagbibuhay ko! Bakit nga natin pupunta sa bahay, Nay? Pinag-usapan na natin ito, di ba? Humingi na naman kami ng konting tulong kasi magpapasukan na yung anak mo! Para saan yung pera? Ito ba? Ito mga kulang na lang! Yung pa pinag-bibigay sa papel ng binibigay ko? Ha? Kailangan natin. Kailangan natin. Ano? Konti lang, May! Konti lang yung hinihingi ko! Pera ba? Ito. Ito. Pera to. Yan
po at mama ni Jenny. Para na tayo. Jenny. Lola, dito po si Teacher Hannah. Siya na pang bahala sa akin. Teacher Hannah, si Jenny, ikaw na pang bahala sa akin. Yes, po. Ako po si Teacher Hannah. Ayun. Wala dito tayo sa room. Ako po, magkapabait ka sa teacher mo ha. Teacher, ikaw na po bahala sa ako ko. Ako na po bahala. Pasok na tayo. Masok ka na. Okay, class. Siya yung bago niyong kaklase. Magpakilala ka. Sige na, huwag ka matakot. Magpakilala ka. Mga klase mo lang yan. Ano ba yan? Hindi na alam yung pangalan niya. Class, ano na yan? Class? Upo ka na dyan. Okay, class. Ilabas niyo na ang lapis at papel niyo. Okay, class. Ilabas niyo na ang lapis at papel niyo. Abot mo.
Teacher Hannah, si Jenny nakikipag-away. Ha? Asan si Jenny? Jenny, tama na yan! Jenny, tama na! Tama na! Tama na! Hindi! Kinuha niya yung teddy bear ko! Balik na sa akin yung teddy bear ko! Balik na sa akin yung teddy bear ko! Balik na sa akin yung teddy bear ko! Teddy bear ko! Yung teddy bear ko! Yung teddy bear ko! Ibalik niya sa akin yung teddy bear ko! Bakit parusahan ng bata nito sa ginawa niya sa anak ko? Anong karapatan mo para sa akin yung anak ko? Siguro ang ugali ng magulang nito, katulad mo. Mami, dahan-dahan po tayo sa pananalita natin. Bata rin po ang kausap niyo. Nandito nga po tayo para pag-usapan kung anong totoong nangyari. Wala akong pakialam! Bakit kayo napapasok ng sinaulo din sa school na to? Ma'am, sa tingin ko po hindi na po tama yung mga sinasabi niyo. Kailangan po ni Derek ng special attention po. Teacher Hannah, ano ba yung estudyante mo? Mas nakitata sa pag-iisip. Pasensya na po, ma'am. Jenny, ba't mo ba kasi nagawa yun? Ikuha nila yung teddy bear ko. Tapos, hagis-hagis nila. Kaya ko siya ganyan. Tignan mo, pati pananalita o palutal? Balong na yata talaga to. Ito po ba yung sinasabi niyong baliw? Jenny, sagutin mo ako. Anong araw ang November 1? Biyernes. Anong araw sa December 18? Miyerkules. Anong araw sa September 16? Lunes. Good morning po. Kayo po ba yung lola ni Jenny? Good morning po. Yes po. Ako nga po. Sino po sila? Yes po. Ako po si Teacher Hannah. Magandang umaga po. Ang lola, aware po ba kayo sa kondisyon ni Jenny? Hindi po. Ano po nangyari kay Jenny? Hindi po. Lola, huwag niyo po sanang masamain yung suggestion ko. Ang suggest ko po kasi is, kung gusto niyo po, ipakonsult po natin si Jenny sa specialist para po magtulungan po natin si Jenny sa kailangan niyang bumayin sa sitwasyon niya. Sige po. Pwede naman po. Bali, inaaniyahan ko po kayo na samahan po ako magpa-konsulta kay Jenny. Maaari po ba?
Pasensya na po ma'am, hindi po po pwede kasi may tinda po ako sa bayan. Hindi po, okay lang po naiintindihan ko po. Ano na lang po, Lola, kailangan ko na lang po ng guardian ni Jenny para samahan po ako. And isasend ko na lang po yung location kung saan po kami magkikita. Magpapadala po ako ng guardian na pwede samahan si Jenny. Thank you po, Lola. Salamat din po. Good morning po. Kayo po si Teacher Hannah? Yes po, ako po si Teacher Hannah. Kayo po ba yung guardian? Opo, ako po yung guardian. Hi, Jenny. Ano ito po si Dr. Pat? Hi, Doc. This is Dr. Pat po. Sige po muna doon. Okay. Okay, Teacher Hannah, siya ba yung sinasabi ko kanina? Yes po. Sige, naka-explain na po sa akin kung ano yung mga nakikita mo dito ng papa. Ayun, nung first day of class kasi, transfer si Jenny sa akin. And ako yung advisor niya. So ayun, napansin ko, unang araw pa lang sa class is, hirap na siyang makafocus. As in, sobrang ikli ng attention span niya. And meron lang siyang bagay na tinitingnan. Doon lang siya interesado, doon lang siya nakafocus. And napansin ko kapag pinatawag ko siya is, kahit ilang beses ko siyang tawagin is, hindi siya agad nagre-respond sa akin. And magalas naman ang sa loob ng class. Yes po, madalas po yun. And mahihilig po siya sa mga colorful na bagay. Kaya po yung loob ng classroom ko is pinalikan ko ng mga colorful na things para nakakasabay ko sila. Maraming salamat, Teacher Hannah, sa nabigay niyo yung list dito. Anyway, ano po yung bagong guardian po ni Jenny po? Ako po yung guardian ni Jenny. Okay, kayo po, ano po ba yung mga napapansin niyo pong behavior ni Jenny sa loob ng bahay? Napapansin ko po sa behavior niya is kapag nagwawala si Jenny, hindi ko kaya kontrolin ni Lola. Okay, Lola lang po yung kasama niya sa bahay. How about naman po yung parent po niya? Nang pwede na? Sa pagkakaalala ko, yung parents niya, iwalay na sila ng father and mother. Sa ano po ba, sa case po ba ng family ni Jenny, may napansin po ba kayo na same po ng symptoms? Ang kilala ko lang kasi yung lola na tsaka yung parents niya. So wala ko siyang tumalab sa background ni Jenny. Okay, thank you for that, ma'am. Maraming salamat. Bali, baka doon na din po na-adapt ng bata yung kanyang behavior sa nangyari sa parent po ng pamilya. Okay, baka ganun po yung nakikita niya sa surrounding niya, kaya nagkaroon naman ng ganyan behavior ng bata. Anyway, para po magkaroon tayo ng panigurado o kasunduan sa nakikita natin sa bata, magkakaroon po tayo ng example po. Tingnan ko lang. Hi, Jenny. Bali, sabi na lang ni Dr. Pat, ha? Ito kami niya din. Ito po thank you sa pag-aantay. Dahil nagkaroon na po kami ng kaunting activities po ni Jenny para magsabi po natin siya ng ayos. So, bali kanina yung mga nabangkita din po ng mga behavioral ng bata kasi nakikita kayo naman po sa loob ng activity po. So, bali meron naman po mga kaunting goods sa kanya, sa side niya, dahil po nung nagbigay po ako ng mga extraction is nasusunod naman po. So, bali, natulad po, hindi na po natin ng sabi, bali, naman po natin siya na meron po siyang PSP, or ito po yung tinatawag na autism spectrum disorders. Kumbaga ito po ay isang klase ng kondisyon ng tao kung saan nagkakaroon siya ng neurological disorders or developmental disorders. Tapos, meron po tayong i-explain sa inyo kahit paano para mas maunawaan niyo po yung kalagayan po ng bata. Meron po tayong tinatawag dito na 3 levels of autism.
So, bali ito po yung mga level ng mga isip natin. Meron po dyan level 1, kung saan po yung nagkakaroon lang po siya ng mga behavioral and abnormal trend. Yan yung level 3, level 11, level 4. So, bali, nakita ko po kanina sa kay Jenny, nasa level 1. So, ito po yung mga symptoms po sa yan po yung mga talent po natin. So, the goods naman kasi nasa level 1 lang naman po siya. So, possible na balikan natin siya kalaman. Dong, ano po bang causes ng ASD or autism spectrum disorder? Bali, meron lang naman po ako nakakita ang dalawang posible na nagkaroon siya ng ganyan or ng ASD or yung autism spectrum disorder. Possible po na nakukuha niyo or ito po yung genes or history ng family niya kung saan 20% na meron po possible sa history ng family niya. And then 20% naman sa maling pagdudong case ng parents niya or ng mami niya habang nasa sakit po na siya. So siguro nandiyan po yung example, habang buntis siya, nag-making naninigarilyo, or else naman sometimes di alam na buntis yung mami niya, tapos tumitinong pa rin po siya. Yung mga gano'n cause po no, kaya nakakaroon po ng case. Dok, ano po ba kayo pwede suggest or i-recommend sa amin na pwede maging solusyon para matulungan namin si Jenny? Okay, that's great naman po natanong din po yan habang nandito tayo. So, bali, i-recommend ko lang naman po sa lagay po ng bata, yung support system ng po panigurado o yung mahalaga, yung support system ng parent. Yan lang po. And then, para mas natin na-improve natin yung malagayan ng diagnosis sa level 1 naman siya, possible pa na maihabol natin na maan pa yung ma-improve po yung May na-recommend po kasi yung organization. Ito po ay organization po na tumutulong sa mga situation, lalo na nabanggit po dito. Lola lang po yung kasama niya sa so dito, possible po naman kayo ng assistant para mabigay po yung mga needs ng mga Jenny. Ito po yung tinatawag na OTC, Society Philippines, yung organization siya kung saan nagbibigay lang po ng mga needs. So, bago pagpipigil po ko dito ng address, tsaka yung number nila, pwede po. Okay po? Meron po ba kayong masyadong explanation about sa situation po ni Jenny? Wala na po, Doc. Thank you so much. Maraming salamat din po. Thank you po, ma'am. Jenny, ingat po kayo sa paglabas. Hi, good morning. I'm Miss Hannah. Good morning. I'm Miss Kim from the Autism Society of the Philippines. So, I received your email. You may take your seat. Thank you. Actually po, na-recommend ko kayo ni Dr. Patrick sa akin last time ko na nagtatag kami. And ayun lang po, as a concerned teacher po, is may student po kasi ako na papakita ng signs of ASD, Autism Spectrum Disorder, and gusto ko po siyang matulungan and para rin po maging aware yung parents niya na may ganong condition si Jenny para po mag-improve and mag-develop po. So, ano po itong mga suggestions niyo para po matulungan po namin si Jenny? So, mayroon po wala naman tayong rules and regulations about handling ASD child. So, number 1 po is dapat be patient tayo sa pag-aalaga sa bata kasi meron silang aggressive anger. So, kapag nagagalit po sila, anger nila, nagiging aggressive sila, that's why yung ibang bata nasasaktan. Or either siya ang sasaktan niya or ikaw po na nag-aalaga. And then, dapat more on share love tayo and affectionate. Mag-show tayo ng support kasi kapag na-feel ng bata na nalalab sila na affectionate yung nag-aalaga sa kanila, nababawasan yung stress nila and then mababawasan yung paglabas ng anger disorder nila. And then, dapat po, persistent tayo sa mga decision na ibibigay natin sila, like for example, dapat bawal mong gawin yun. Kapag sinabi mo kung bawal at
wala yung bata, hindi mo na ito dapat kumbaga, hindi mo na dapat papayagan yung bata kung ano yung gusto niya. Dapat matuto siyang sumunod sa'yo. Maging firm tayo sa mga decisions and rules natin about sa kanila. And then, dapat meron tayong take care po natin sa kanila. Ang take care kasi natin sa kanila, iba ang care natin sa normal child. Kumbaga, kumpara sa may ASD na child. Kasi ang may ASD po, mas nagsisik sila ng attention. Kasi feeling nila, pag nakakasalamuhan nila yung normal child, feeling nila na wawalang bahala sila. That's why, kumuha po sila na pinatawag natin na attention seeker sila. Kasi po, pag naging attention seeker sila, dapat po, hindi natin ibibigay yung attention na gusto nila agad. Kasi nakaka-apekto po yun sa behavior management nila. So, kung pinansin mo siya agad, kahit may ginagawa ka, pag pinansin mo siya agad, alam niya, isang tawag na lang sa'yo is, papansinin mo siya agad. That's why, sa susunod, magpapapansin na siya na magpapapansin. So, and then, always stay positive po tayo. Kapag nahanap natin yung bata, dapat positive lang po tayo sa harap niya. Dapat mapipili niya na yung presence mo mas mataas ka kaysa sa kanya. Kasi kapag napili niya na talo ka na, lalo niya gagawin yung mga bagay na ayaw mo, pero napipilitan ka gawin kasi na with special needs siya. Very informative po yun. No? Thank you so much po, Doc. Thank you so much po sa pag-respond sa email ko para po matulungan namin si Jenny. Ayun po. So, welcome to the autism study. Thank you. Thank you. Okay, class, ano ang last letter? C. Okay, umpisa tayo ulit. So, E, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, N. Jenny, sit down. Jenny, sit down. Ano ba? Sit down. Sabi ko, uy, ano ba? Sabi. Ano nangyari sa bata mo? Jenny, sit down. Teacher Hannah! Si Jenny! It's okay. Bawat isa sa mundo, sana'y pag-ibig na lang ang isipin, sana'y magkatotoo, sana'y laging magbigayan, sana'y laging magmahalan, sana.
Jenny. Gusto mo kausap eh. Excuse me ha, sino ba yung nahanap nila? Okay, ma'am, gusto ko na nakakasagot ba? Hindi ka lang, sino ba yung nahanap nila? May nahanap lang ko sa amin yung anak. Andun po ba sila? Sino po ba yung nahanap nila? Jenny po. Si Jenny. Ikaw po ba yung mother ni Jenny? Opo. Anyways, I'm Ivy. I'm the principal of this school. Sir po ba malaman about kay Jenny? Importante po ba yan? Opo, importante po. Punta po tayo ngayon sa office ko. Siguro. Sige po na. Mabasit na. Mabalik po tayo kay Jenny. Tuwang-tuwa po kami kay Jenny dahil nakakasabay siya sa mga classmates niya. Pati sa mga pinapagawa ng teacher niya, nakakagawa siya. Sa kabila ng condition meron siya. Teka, ma'am, ano yung condition niya, ma'am? Hindi po kasi ako nagpalaki sa kanya. Ay, hindi niyo po ba alam? May nireport po kasi sa akin si Teacher Hannah about kay Jenny. Ito po yung report na binigay sa akin ni Teacher Hannah. Na-diagnose po yung anak niyo na meron siya ASD or Autism Spectrum Disorder. Na ang ibig sabihin ay meron po yung anak niyo na developmental disorder. Hindi ko alam na may pinagdadaanan si Jenny na ganito, ma'am. Siguro ito na mo yung karma ng buhay ko at yung pinaggagawa ko, ma'am. Hindi ko siya napagtunan ng pansin. Kung ma'am, niyo po sisihin yung sarili niyo kung bakit nagkaganon yung anak niyo. Ang gawin nila lang po is bumawi po kayo sa anak niyo. Talaga mo? Sakto, mayroong recognition sila bukas. Ikaw na lang yung umatin para sa anak mo. Pwede po ako makabawi ng tao kay Jenny. Tama yun. Gawin mo lahat para sa anak mo. Bumawi ka simula ngayon. Ma'am, salamat. Thank you din po. Hindi ba mauna na po ako? Ingat po kayo. See you po bukas. Top 4, Tere Joy Santa Ines. Top 3, Norma Suarez. And for our top 2, here's Rosemary Reyes. And for our top 1, here's Jenny Edumay. Teacher, wala po si Lola. Huwag ka mag-alala, Jenny. May a-attend para sa'yo. Sana ang buhay ay walang dulo o hangganan. Sana wala nang However, if you're concerned about your child's development, it's always a good idea to speak with your pediatrician or a specialist in developmental disorders. We are here to help. Sana ang buhay ay walang dulo o hangganan. Good morning, class! Sana'y Good morning, Teacher Jenny! mayaman. Sana'y isa ang kulay. Sana'y wala ng away. Sana'y pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo. Sana'y pag-ibig na lang ang isipin